Ay, nako. Isang biyahe lang po tayo sa loob ng isang linggo, mga kabihero. Tumitigil ang income pero hindi yung gastusan. So, ngayong hapunan tayo po'y gagawa ng kaunting papaitan. Ayan. Bumili po tayo doon sa dumaan na nagbibinta po ng mga balat at lumanloob po ng baka. Isang balot na balat at isang balot na laman loob plus kaunting apdo. Ayan, gagawa po tayo ng papaitan ulit. Kahit hindi po tayo umiinom at namumulutan, pwede rin naman po itong ipang-ulam. Ayan, papaitang laman loob at balat ng baka, mga kabihero. Hugasan lang po natin mabuti. Although pinakuluan na po ito, hindi naman po natin nakita kung ano yung proseso ng paglilinis na kanilang ginawa. Kaya't lilinisin po muna natin mabuti bago natin hiwa-hiwain. Pero nakita ko naman malinis po yung kanilang pagkalinis. Kaya lang malalaki po yung kanyang mga pagkakahiwa. Pinalambot na raw po kasi nila ito. So liliit-liitan pa po natin. Okay, mga kabihero, nakahanda na po lahat yung ating gagamiting sangkap. Mayroon na po tayong kalamansi, mayroon na po tayong seasoning, mayroon tayong beef cubes, mayroon po tayong pamintang crack, bawang, sibuyas at luya, mga kabihero. Kaya lang sabi po ni Delia, kung dalawa lang kaming kakain nito, ay napakarami po nito para lutuin para sa iisang putahe na papaitan. So ang gagawin po natin, hahatiin lang po natin ito. At sa ibang araw naman po natin lulutuin yung kalahati dahil si Kevin naman po kasi madalang na pong umuwi dito sa amin dahil lagi po siyang nasa trabaho. Okay, umpisa na po tayo. Magpapainit na po tayo ng mantika. Ayan. Painitin po muna natin bago natin ilagay yung mga sangkap na ating gigisahin. Okay, lagyan na po natin ng mantika. Pagkatapos, dahil mainit na po yung ating kasirola, pwede na po natin ilagay yung ating bawang. Sunod na rin po natin yung sibuyas para sabay-sabay na sila. Sunod na po natin yung ating luya. Ayun. Pagkatapos, gisa-gisahin po natin. Lagay na po natin yung ating paminta para mabango. Ayun. At kapag pumula na po yung ating mga ricado, isusunod na po natin yung ating karne. So ayan, okay na po siya. Ilagay na po natin yung ating karning baka, yung balat at lamang loob. Ayan, isang lutuan lang po yung ating gagawin. Tulad na sinabi ko kanina, hanggang kaya lang po. Okay, sagutin lang po natin ng ilang minuto bago po natin lagyan ng sabaw, mga kabihero. Tuyuin lang po natin yung tubig ng karne bago po tayo magsabaw. So ayan, mabangong na po siya.
nag-penetrate na po sa karne yung amoy ng kanyang rekado. So maglalagay na po tayo ng sabaw. Isa, dalawa. So ibig sabihin pag naluto po siya, dalawang mangkok yung kalalabasan niya. So maglagay na po tayo ng ating mga ibang sangkap. Lagyan na po natin ng seasoning. Ayun. Sunod po natin yung ceiling grill. Kung marami po siya, mas masarap po kung may tanglad. At pagkatapos, hatiin lang po natin yung beef cubes. Dahil kalahati din lang naman po yung ating niluto. Lagyan po natin ng beef cubes. Ayun. Lagyan po natin ng kaunting asin. Yan. Then, takpan po muna natin hanggang sa kumulo. Ayun, kulong-kulo na po siya. Ito naman po hindi na mahirap lutuin dahil ito po itinitinda nung tagapagtinda na napalambot na po yung balat, napakuluan na po lahat siya. Hihiwain na lang po natin siya at lilinising mabuti. Ayan, kulong-kulo na po siya. Takpan ulit natin bahagya. Mas masarap kung malambot na malambot. Pagkatapos, iaalalay na lang po natin yung kanyang apoy. So mga ilang minuto po siyang kumukulo ng ganun lang ang apoy para ho mas mapalambot pa po natin mga kabihero. Sasarap po kasi yung sabaw niyan kapag lumambot po siya ng husto, dahil yun pong balat ng baka ay nagpapalapot ng sabaw mga kabihero. Okay, check na po natin. Ayan, kulong-kulo na at napakabango. Pwede na po natin ilagay yung abdo, pero kaunti lang po yung ating gagamiting abdo. Hindi naman po kami mahilig sa talagang napakapait, pero may mga probinsya na gustong gusto po nila talagang mapait. Yan, para madali pong matansya, ilagay po natin sa sandok. Ayan, kaunti lang po yung pait. Okay, purong-puro po yung abdo. Medyo sticky pa siya. Ayan. Pagkatapos, pwede na po natin isunod yung piniga po nating kalamansi. Ayun. At ang pinali, yung pong sekreto ng mabangong papaitan, katulad ng dati, yung pong pinagpigaan na kalamansi, yung pong kanyang balat ay isasama po natin para mabango po yung kanyang sabaw mga kabihero. Piliin na lang natin mamaya, tanggalin natin yung balat kapag kakain na po tayo. Yun lang pong aroma yung ating kukunin sa kanya. Yan, takpan ulit natin bago natin tikman mamaya kung tama na ba yung alat at saka yung kanyang asim. Lakas-lakasan na natin yung apoy. Madaliin na natin. Gutom na po tayo. Okay, tinikman po natin kanina. Medyo kulang po siya ng alat. Lagyan po natin ng bahagyang asin pa. Kaunti na lang.
Okay. So, pinabango ng husto ng mga balat ko ng kalamansi. Nabawasan din po yung anggo ng kanyang laman. Yung laman po ng baka. Natanggal po natin yung kanyang amoy dahil po sa balat ng kalamansi. Ayan. So, luto na po ito. At pwede na po tayong kumain pagkainin po ng kanin. Okay.